Ang 2017 ay Year of the Rooster at katulad ng nakagawian at ng pinaniniwalaan, may mga swerte pero meron ding mga malas. Depende na lang sa tilaok ng tandang. Sabi nga ng mga matatanda, pag tilaok ng manok, bangon! Huwag tutulog-tulog para masalo ang lahat ng grasya na dala ng bagong umaga. Lalo na ngayong 2017 na ayon sa Chinese calendar, Year of the Fire Rooster. Ang taong ito, punong-puno raw ng swerte. Araw-araw, ang gumigising kay Teddy at nagbibigay daw sa kanya ng swerte ang tilaok ng halos 300 niyang mga alagang manok. 30 rito, mga tandang na panabong. Bata pa lang daw siya, hobby na niya ang pag-aalaga ng manok. Kaya ito rin ang naisipan niyang gawing negosyo. Ang kanyang mga native chicken, ibinibenta sa palengke. Pag meron tayong lahi na mahilig sa manok, nai-inherit natin sa pulong pagkabata hanggang sa ating paglaki. Kumbaga napamahal na sa atin yung pag-alaga ng mga manok. Ang kanya namang mga tandang, ibinibenta sa mga kapwa niya hobbyist o mga sabungero. Ang pinakaswerte raw sa lahat ng kanyang mga tandang, swak sa bagong taon. Dahil ang katawan nito, tad-tad ng black and white na polka dots. Sapagkat sa mga labanan naman sinalihan ko, 85% naman yung mga panalo ng mga manok. Kaya naman sa pagpasok ng Year of the Fire Rooster, nakakasiguro si Teddy, maagang titilaok ang swerte sa kanyang bakuran. Ang socialite at interior designer na si Tessa Prieto Valdez, sa pagsisimula ng taon, nakaugalian na raw ang pagpapa-energize ng kanyang bahay. Sa ganitong pamamaraan daw, nawawala ang mga negative energy. As an interior designer, I've been practicing feng shui, which is the art of placing energies in the right location. Every year, syempre nagpapalit ng animal sign. Nagpapalit rin yung mga direction ng yung mga swerte. At ngayong Year of the Fire Rooster, muli niya raw itong gagawin. Kasama ang kanyang feng shui consultant, inilagay sa isang jar ang maliliit na figurines, Wooloo, Blue Rhino, Wind Chime, 3 kirins o maliliit na dragon-headed figure. Ang mga ito raw ang magsisilbing cures o pangontra sa negative energy. Dinasalan habang si Tessa sinasabi sa kanyang isipan ang kanyang mga kahilingan. Anong ibig sabihin ng 3 killings? Pag na-disturb sila, Oo. severe talaga yung tinatawag naming 3 killings. Oh my gosh. Pwedeng mamatayan yung pamilya, pwedeng may maaksidente, Oh my gosh. pwedeng maglugi sa negosyo. Nandoon yung wealth star sa east. Okay. So, kailangan ito na sa east this year. Itong plant na to ang nag-absorb ng negative energy. Any time of the year na kunwari itong branch na to nag-wither na, namatay na, no? Kailangan i-replace siya. Siya Nag-absorb nag-absorb na siya ng malas. Yes. Ang southwest naman, ito yung protection. It's a blue rhino siya. Ito, pwedeng maski anong symbol ng rhino, di ba? Or actually, kahit wala silang blue rhino, maski maglagay sila ng carpet na blue. Anything blue. Ayon sa feng shui expert na si Johnson Chua, ang Year of the Fire Rooster, swerte sa maraming uri ng negosyo. Anything related to services. Sa fire is like yung mga food industry, lalo po tayo maging maganda ang sa Philippines. May payo rin siya sa mga gustong magka-baby. This year is also a good year kasi kapag nanganak kayo this year, automatic it's a rooster, it's a leader kagad. Sa mga nag-aasam naman ng career growth, heto na raw ang taong yon. Career luck so far is good, no? Because 2017, sabi nga natin, is about leader, promotion, success, recognition, and even though ang rooster din is a very charismatic creature. Pero kailangan din daw ng ekstrang pag-iingat sa taong ito sa ating kalusugan. Kaya dapat medyo ingatan po natin mga health related to viral infections, anything related to lungs, breathing organs, skin, and also even though sa heart. At sino naman ang pinakaswerte sa taong ito? Yun daw ang mga ipinanganak sa Year of the Dragon, Rat at Ox. Swerte din daw ang mga isinilang sa Year of the Tiger, Snake,
dog, horse, rabbit, at rooster. Marami sila mga supporting good stars, especially for the dragon, secret friend niya si Rooster. Sila Ox, meron siya yung networking energy. Ang mga hindi raw masyadong suswertihin, yung mga ipinanganak sa Year of the Pig, Sheep, at Monkey. Medyo mas less ang supporting stars nila, so much more magiging challenging. Kumbaga ba, pwede sila mas mabilis ma-pressure or maging stressful. 13 taon ng consultant si Johnson ng Feng Shui. Pinag-aralan niya raw ito sa Singapore, Malaysia, at Hong Kong. Most likely, pinag-aaralan namin dyan is, number one is the astrology forecast. So, inaalam namin lahat yung about yung takbo ng mga stars in terms of paglipad nila sa mga 12 zodiac signs. Dito namin nakikita kung saan tumatakbo yung certain stars at doon namin nagagawa yung prediction ng anong pwede mangyari sa bawat zodiac signs. Natutunan din niya na gumamit ng isang espesyal na compass. Ang tawag dito, Lopan. Ordinary compass kasi is existing yan is meron tayong 8 direction like north, south, east, west, northeast, southeast, and northwest, southwest. But for this special compass, hinahati pa niya ang bawat direction into 3 more dimension pa. Ito rin ang kanilang ginagamit sa pagtukoy kung saan ipoposisyon ang bawat gamit sa bahay. Base na rin daw sa kaarawan ng tao para tiyak ang pasok ng swerte. Para sa 2017, ang pinaka-certain direction this year is southeast. Okay? So if you're facing southeast or yung bahay mo is nakaharap sa southeast o yung kwarto mo nasa southeast sector, then malaki ang chance this year na makaka-expect kayo ng mga swerte in terms of money, business, or even though pagpalaki din ng ating investment. Sa mga bahay naman na nakaharap kung saan sumisikat ang araw, siguraduhin daw na nabubuksan ang mga pinto at bintana tuwing umaga. Laging pinapapasok natin ang sunlight every morning, especially the 7 to 9 a.m. Kasi 7 to 9 a.m. that's the dragon hour. Dragon is the secret friend of the rooster. So ibig sabihin pag open mo pala ng door at window pa lang, pasok na agad yung swerte papunta sa loob ng bahay. Pero kung ang inyong bahay ay nakaharap naman sa kabilang direksyon, pwedeng maglagay ng mga bagay na kulay pula sa inyong pintuan para di umano maka-attract pa rin ng swerte. Kapag you're facing sunset, you put something mga red color in terms of in your door. Pwedeng like mga red doormat, or meron ka mga pictures na red or poster na red na pwede nyong idikit sa may pinto nyo. So the more mas spacious yung living room, ibig sabihin mas malaki ang capacity ng energy na pwede nilang makolekt. Kitchen din, napaka-importante din na dapat laging maluwag at wala rin masyadong kalat. Sa ayos po dati ng bahay na ito, kung tutuusin, magkatabi ang stove at ang sink. Which is pinagbabawalan po natin yun pagdating sa feng shui kasi ang tubig at apoy pag magkatabi, lagi nagkakadenote ng mga away yan sa pamilya. Kaya ang ginawa po natin, itinabi po natin ang stove sa ibang lugar, naka-L-shape siya papunta dun sa sink. Yung dining, ayaw natin nakaharap sila sa pinto. Kasi pag ang dining mo nakaharap sa pinto, madalas po nagkakaroon ng mga chismis, may mga tao po medyo mas madalas po nakakaalam sa buhay po natin. Siyempre gusto natin prosperity at grasya pagdating sa pagkain. Kaya napakaganda rin na dapat ang dining, meron po siyang salamin na nakatapat sa kanya. Kasi pag ang salamin nakatapat po sa dining, then dinodoble po niya ang grasyang dumarating sa buhay natin. Dapat ang bedroom din, iniiwasan po natin yung may maraming mga nakaharang na mga aparador, merong shoebox, may mga cabinet na sa likod. Hanggat maaari dapat ang pinto todong bukas. Pagdating sa pagposisyon ng kama, napaka-importante yung headboard po natin, hindi po natin sila nilalagay sa may bintana. Dapat kung po pwedeng pader, mas better. Pag nasa pader ang ulo, mas more secure sa health and also mas more stable din sila pagdating sa paghahawak ng pera. Hindi po ibig sabihin na pag nababasa po natin na kapag kayo po'y swerte sa taong ito, is automatic swerte po kayo. Kailangan po natin lagi hahaluan ng sipag at tiyaga. Ayon kay Father Francis Lucas, walang hindi madadaan sa dasal at pananampalataya. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng swerte. Ito lang yung practical and scientific. Minsan nga sinasabi ng iba, wala namang masama doon. Ang talagang swerte sa tao, sipag, tiyaga. At higit sa lahat, pagtitiwala sa Diyos at pagtawag sa Kanya at pag-a-align mo ng buhay mo sa Kanyang sinasabi sa atin. Think positive. Bawal ang nega o negative vibes. Good vibes lang, lalo't bagong taon. Tama na muna ang mga hugot, lalo pa ngayong Year of the Fire Rooster. Basta't masipag ka at matyaga, hindi ka magiging isang kahig, isang tuka.